Akin na! Illegal ba ang suntok o ang putok? Alamin natin. Welcome to Zero Plot Armor, kung saan walang bida ang ligtas sa batas. Siya si Ramon, na ginampanan ni Fernando Poe Jr. At si Amor, isang babae na may 7 overprotective na mga kapatid. At sila ang mga bida sa pelikulang Ayos na ang Kasunod. Pero bago pa man humarap si Ramon sa mas mabibigat na kalaban, nagsimula muna ang gulo sa isang simpleng pagnanakaw. Ay! Ano ba yun? Loko yan ah! Huli natin! Huli natin! Dito! Dito! Sino? Ayun! Dali! Dalihan niyo! Ayos to. Magkano si palagay mo? Siguro mga 4,000 to. Legal ba ang kinuha ni Ramon? Dahil aktual siyang susuntukin, may unlawful aggression na nagmula sa snatcher. Kaya pwedeng ituring ang ginawa ni Ramon bilang self-defense, basta ang puwersang ginamit niya ay sapat lamang para pigilan ang pag-atake. At matapos mabawi ang bag, akala ni Ramon tapos na ang gulo. Hindi niya alam, siya naman ang susunod na mapagkakamalang kasabwat. Oral defamation ba ang ginawa ni Amor dito? Sa oral defamation, may malinaw na paninira ng reputasyon sa harap ng ibang tao at may intensyong siraan ang isang tao. Dito, mas nangingibabaw ang galit at maling akala ni Amor kaysa sa intensyong manira. Kaya hindi oral defamation ang ginawa niya. Pag nito para may soli ko eh. Akin ka! Yan! Hoy, tulungan niyo naman! Hoy, bitawan mo yan! Kalalaki mong tao, pinapatulan mo yan! Hindi! Huwag kayo pakialam! Kaya ko to! Amor! May kaso ba si Ramon? Sa pagkakataong ito, malamang wala. Dahil si Amor ang unang umatake, may karapatan si Ramon na ipagtanggol ang sarili niya. Pinigilan lamang niya ang pag-atake at inilayo si Amor. At sapat lang ang puwersang ginamit niya, kaya pasok ito sa self-defense. Eto lalaki to eh! Sino tumipisa ko sa kamatis? Ito, magnanakaw! Anong magnanakaw? Hey, hey, hey! Don't say bad words! He is not robbery! He is Ramon, the name you can trust! Member PDIC! What's Akala ni Ramon doon na matatapos ang gulo nila ni Amor. Pero hindi nagtagal. Napilitan na naman siyang sumaklolo ng harangin at guluhin si Amor ng ilang lalaki. Tinatakot mo ba kami? Sige nga! Tawagin mo nga yung mga kapatid mo! Baka akala nila eh, uurungan natin sila. Di ba, Tol? Oo, tol. Sweetheart, huwag ka na mahiya. Hindi ka na... Ano ba? Ay, ay! Ano yan? O bakit? Pulis ako. Sir, Pero may kaso ba ang pagpapanggap niya? Posible. Anong problema? Sa ilalim ng Article 177 ng Revised Penal Code, bawal ang sadyang pagpapanggap bilang opisyal, ahente o kinatawan ng gobyerno. At sa eksenang ito, sinabi ni Ramon na pulis siya, kahit alam niyang hindi naman ito totoo. Hindi mahalaga na wala siyang inaresto dahil sa usurpation of authority, maaaring sapat na ang sadyang maling pagpapakilala bilang police officer. Kaya kahit iniligtas niya si Amor sa gulo, posibleng siya naman ang magkaroon ng kaso. Gusto ko lang sanang magpasalamat. Matapos ang insidenteng iyon, akala ni Ramon ay maayos na ang lahat sa kanila ni Amor. Pero nagbago ang ihip ng hangin nang tawagin siya ni Amor na duwag dahil iyon ang sinabi ng mga kapatid nito tungkol sa kanya. Tinamaan ng pride ni Ramon. Sino may sabing duwag ako? Ha? Si Amor. Siya pa nga ang last word eh. Kaya para patunayan na hindi siya duwag, hinarap niya ang mga kapatid ni Amor at hinamon sila makipagsuntukan. At dahil tinanggap naman ng mga kapatid ni Amor ang hamon ni Ramon, pareho nilang kusang pinasok ang suntukan.
Kaya kung may nasaktan sa suntukan, maaari pa ring managot sa physical injuries ang nakapanakit, kahit pareho pa silang pumayag sa laban. Ito naman, nang matapos na. Ako? Papatulan mo? Mahiya ka naman sa sarili mo. Ba't ako mahihiya? Ikaw rin. Pag kinanti mo ko, isusumpa ka ng aming federasyon. Anong federasyon? Federasyon. Samahan ng mga magnanakaw ng lakas. Umuwi ka na lang. Hindi ako pwedeng umuwi. Ba't hindi pwede? Kasi alam nilang nakipag-umbagan ako sa'yo. Wala man lang akong evidence. Lagyan mo naman ako kahit isang black eye lang. Hindi na kailangan. Sige na, umuwi ka na. Ayoko. Isa lang. Lagyan mo ako kahit isang black eye lang. Sa pananaw ng batas, hindi nagiging legal ang pananakit dahil lamang pumayag ang biktima. Ang consent o pahintulot ay hindi ganap na depensa sa kasong physical injuries, lalo na kung ang ginawa ay labag sa batas at nagdulot ng pinsala sa katawan. Matapos ang sunod-sunod na suntukan sa mga kapatid ni Amor, mas seryosong gulo naman ang hinarap ni Ramon. We are on the right track. Ang ibig mo sabihin, kami pa mali. Ha? Oo. Lahat ng sasakyan doon nakaayos. Itong sasakyan yun nakaambalang dito. Ganon ha? Sisinuhin mo ang kaharap mo. Baka ako dito pagpatuloy ang pagtatarget ko. At ikaw pagpraktisan ko. Boss, mas mabilis ba ang pagbunot mo ng baril sa batbat ng bunganga mo? Gano'n! May kaso ba si Ramon dito? Malamang wala. Maaring pumasok ang usapin ng self-defense. Kasi ang pagbunot ng baril ni Frankie ay maituturing ba unlawful aggression at agarang banta sa buhay ni Ramon. Ang pagsuntok ni Ramon ay isang reasonable necessity upang pigilan ang gagawin ni Frankie at walang sapat na provokasyon mula kay Ramon. Nang bumunot din ang baril ang kasama ni Frankie, pinaputukan ito ni Ramon upang pigilan ang pag-atake. Sa puntong ito, patuloy ang unlawful aggression, kaya justified ang ginawa ni Ramon bilang self-defense. Nang makidnap si Amor, hinanap ni na Ramon at Bindoy si Alex para malaman kung saan nagtatago si Frankie. Next. Kabeni, napasal ka. Eto, diretsa na. Gusto lang namin malaman kung saan ang mga safe houses ni Frank. Pwede? Sa akalaman ba kung may nalalaman ako, sasabihin ko sa'yo? Takado ka rin, ano? Alex! Bakit? Ginugulo ka ba niyan? Sumigaw ka lang! Nandito lang kami! Ito ba naman mga kumag na ito? Gusto akong pakantayin ang wala sa tono? Hey, even out of tune, you sing a karaoke song. Isa ka pa eh! Yes! Siguro naman nasa tono ka na ngayon. Hoy Alex, alam mo ba ang pinasok mo? Kidnapping. Ano kidnapping? Wala man ako alam doon ah! Yun nga, wala kang nalalaman. Ito yung mga kapatid ng kinidnap at sigurado hindi ka na makalalabas ng buhay dito. Pero matapos ang suntukan, tinanong nila si Alex kung nasaan ang warehouse ni Frankie at ipinaalala nila na kasama nila ang mga kapatid ni Amor at baka hindi na siya makalabas ng buhay. Dito maaaring pumasok ang grave coercion. Dito pinipilit si Alex na magsabi ng impormasyon laban sa kanyang kalooban gamit ang intimidation at wala naman silang legal na autoridad para gawin niyon. Eh wala ako nalalaman dyan Ang eh! hinihiling lamang namin sa'yo, kung saan yung mga safe houses na alam mo. Yun lang. Kabeni, tatlo lang alam kong safe house eh. Dahil sa tip ni Alex, nakita ni Ramon si Amor pero ilang sandali lang, nagising na ang buong warehouse. Naglabasan ang mga baril at nagsimula ang putukan. Sa pagkakataong ito, malinaw na ang unlawful aggression. Kaya pwedeng gumamit si Ramon ng kinakailangang puwersa para ipagtanggol ang sarili niya. At higit sa lahat, si Amor na kasalukuyang bihag. Kaya pwedeng pumasok ang self-defense at defense of a stranger. Pero hindi lang sina Ramon at Amor ang lumaban. May hindi inaasahang kakampi ang tumulong sa kanila. Tingnan natin.
May kaso ba mga ETA? Malamang wala. Pwedeng pumasok ang defense of a stranger. Una, may unlawful aggression laban kay Ramon at Amor. Ikalawa, reasonably necessary ang paraang ginamit para pigilan ang pag-atake. At ikatlo, hindi sila kumilos dahil sa revenge, resentment o ibang masamang motibo. Kaya habang patuloy ang pag-atake, maaari nilang ipagtanggol sina Ramon at Amor. Hindi ko gustong gawin yun! Iligtas mo ako sa mga balulang! May kaso ba si Amor? Posible siyang managot sa physical injury. Bakit? Kasi kahit siya ang biktima, sa puntong sinipa niya ang kasama ni Frankie. Sumuko na ito at di na siya aggressor. May kaso ba si Ramon? Malamang wala. Maari kasing pumasok ang defense of a stranger. May aktual na unlawful aggression laban sa mga AETA at ang ginawa ni Ramon ay reasonably necessary para pigilan ito. Tulungan mo ako! Ilayo mo ako dito! Papatayin ako ng mga balugang yan! Eh kaming baluga! Ay! Nagkamali po ako! Hindi ko po sinasabing mga baluga kayo! Nadulas lang po ang dila ko! Tulungan mo! At dito nagbabago ang storya. Dahil nang matapos ang unlawful aggression, natapos na rin ang justification. Kaya gaya ng ginawa ni Amor, posibleng kasuhan ng physical injury si Ramon dito. Kaya legal ang puto, pero posibleng may kaso ang sumunod na suntok. Laging tandaan, walang plot armor sa totoong buhay dahil kahit bida ka, pag lumabag ka sa batas,